Ipapalukala natin na yung mga intersection, gawa na yan ng elevated highway. Magastos, Hindi nila naisip. pero long term ang plano. Anong bakit ang gagawin natin yung elevated highway? Di ba sinabi ko na kanina, na una pa man, na ang mga tao ay dumadami, ang mga sasakyan ay dumadami, ang mga kalsada hindi naman nanganganak. Kailangan natin dito ang two-stage of road, yung elevated highway. Yan po ay long-term plan. Tayo po ay nagbakasyon sa iba't ibang lugar, sa iba't-ibang lugar ng bansa. At nakita ko doon, gaano katindi ang kanilang infrastructure development. May second layer, may third layer, may fourth layer. Sabi ko, paano nagawa nila ito? Na yung paggawain sa kalsada ay ganun katindi. At dito sa Antipolo, alam naman natin na kung ito yung road widening natin, ang daming tatamaan. Ano? Ang dami na pong mga private property ang tatamaan, mga commercial building na tatamaan sa Antipolo. Pero kung ang magiging solusyon natin ay elevated highway, dodoblehin natin ang highway sa Antipolo, meron sa baba, meron sa taas, sigurado mawawala ang trapiko. Yung pangalawa po ay yung pong mga intersection dito. Ano, hindi naman, siyempre yung elevated highway, dapat yan sa mga main road. No po. Pero yung mga intersection, lagyan po yan ng tulay. Lagyan din po yan ng intersection bridge o elevated bridge din. Para yung lahat yan, access na lang ang access. Planuhin natin ang Antipolo sa loob ng 20 years. Para hindi magkaroon ng grabing trapiko ang Luzon ng Antipolo. Traffic enforcer, pasensya na kayo. Traffic enforcer, mahal ko po kayo. Ang mga ops dito po sa Luzon ng Antipolo, mahal ko po kayo. Pero mas lalo nating i-encourage na maglingkod ng mabuti. Ano? But ay ayos natin yung ating duties para yung traffic sa Antipolo ay malimit. Habang inaantay natin na magkaroon ng elevated highway ang Luzon ng Antipolo. Yeah. Salamat. Ano lang po para maging maayos ng po yung talak ngayon pa natin. So, si Sir po, tapos si Sir po. Sir, ano pong name nila? Jimmy Mahal. Sir Jimmy, tapos next po muna si Okay. Then, saka po tayo mag-accommodate. Sir Red, good morning po. Good morning. Una sa lahat, sir, pwede po mamalaman kung may partido po kayong dinadala dito. Ngayon po ay, ang totoo po ako, wala po akong konang na isubmit sa Comelec. Kasi po ay na-late na po ako na magkaroon ng BMS sa partido ng PDP Laban. Pero nung nakaraan po na ako'y tumakbo ay ako po ay PDP Laban. Subalit ngayon po dahil sa slim na ang oras, ako po ay naging independent ang aking pagtakbo bilang kongresista sa Ikalawang Distrito ng Antipolo. Ayun. Sir, nabanggit niyo po kanina, isa po sa kakulangan ng District 2 ng Antipolo is ang mga public hospital na kung saan magagamit sana ng mga mamamayan nyo. Ang tanong ko po, ano po ang konkretong plano mo para mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa distrito mo, sir? Ang long-term plan po natin sa Kongreso ay isulong na makapagpagawa ng DOH Hospital. That's the first long-term plan. The second plan, ito yung short term, habang hindi nagagawa ang public hospital, tertiary hospital, tuloy-tuloy po ang serbisyo, medical assistance, financial assistance, and all support in relation to medical assistance. Kailangan tuloy-tuloy po yan. Yung mga senior citizen natin, PWD, dapat po yan hindi na pinapipila ng ganong katindi. Kasi para sa akin, ang mga senior citizen, mahal natin yan. Mga retiree na yan. Hindi mo na dapat kapilahin ng matindi yan. Dapat dyan ay nagiging VIP na. Very important people in our society. Tapos na sila eh. PWD, kaya nga naging PWD, siyempre may dinaramdam. Bakit natin papipilahin? Diyos ko, alam nyo po, PWD, senior citizen, pregnant women, maging yung mga kabataan, nakakaranas ng pagpila para lamang mapahospital. At atin din isusulong na yung mga kawani
ng ating ospital, maging matyaga tayo, maging magiliw tayo, maging pasensyoso tayo sa mga lumalapit na mga pasyente. Dahil hindi naman pupunta, tatakbo yan sa ospital nang walang karamdaman. Kaya pagpaumanhin natin kung sila ay nakakaranas minsan ng pagdaramdam dahil doon sa kanilang nararanasang hindi nasiservisyohan agad-agad. At pasensyahan nyo na po. Dahil po yung mga taong yan, nabanggit ko na yan, na very VIP person, sila po talaga ay dapat nating pahalagahan at tutukan. Yan. Sir, follow up lang po. Nabanggit niyo po kanina, dinadayo po yung Antipolo dito para sa mga magtatrabaho. Sir, no? Ang tanong ko po is, may mga ilang mambabatas po kasi na gustong buwagin ang provincial rate ng mga sa lahat ng mga probinsya, hindi lang Antipolo. Sir, saan ba kayo na mabuwag itong provincial rate? Hindi lang sa Antipolo, kundi buong Pilipinas na probinsya. Napakaganda po na inyong tanong. Alam niyo po, ang Antipolo ay provincial rate pa rin. At sa panahon po tayo na ay maging kongresista sa kalawang distrito ng Antipolo, isa yan sa number 1 isusulong natin na ang Antipolo rate ay maging kagaya ng Manila rate ang ating sweldo. Yan. Yan. Bakit? Kulang naman. Lalo-lalo na pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Antipoleño. Di ba sinabi ko kanina, inula ko, ang mga Antipoleños po, kami po ay mga nagbo-boarding house lang dito. Maaga nagigising, gabi na natutulog. Dahil kami nagtatrabaho sa mga karatig lungsod, kagaya ng Makati, Pasig, Maynila, Pasay, at iba pang mga lungsod. Doon po kami nagtatrabaho. Masakit isipin, pero ito yung totoo. At iilang porsyento po dito ang may trabaho. Bakit? Mababa ang sweldo. Isang sinukonsider yon ng ating mga manggagawa. Benepisyo, kailangan iangat din. So, kailangan i-level up na natin maging ang benepisyo ng mga manggagawa sa lungsod ng Antipolo. Ano bang pinagkaiba ng manggagawa sa NCR at manggagawa sa Antipolo? Wala pong pinagkaiba. Parehas po kaming nahihirapan. Parehas kami nagtatrabaho dito. Parehas ang aming profesyon dito. Bakit magkaiba naman ang sweldo? Sa panahong tayo ang maging kinatawan ng Kongreso sa Kalawang Distrito ng Antipolo, we 100% na isusulong po natin ang pagtaas ng sweldo ng Antipolo pareha sa Manila rate. Yan, sir. Yan. Jimmy Mamasaysa sa The Observer na DWRB. Kung kanina halos naitanong na lahat eh. Ang gusto ko lang malaman, kasi hospital, mga basic needs eh. Hospital, eskwelahan, yung mga sa tao. Alam naman ho natin kung paano ho natin labanan to kasi marami hong mga pribadong eskwelahan, colleges na andito ngayon sa lungsod ng Antipolo. Paano ho natin titibagin? Kasi kontra sa kanila yun eh. Ibig sabihin, laban sa kanila pag nagtayo tayo ng public colleges dito sa Antipolo. Paano ho natin igiit at gagawin na talagang magkaroon ng katotohanan? Kasi ang dami na tayong nababasa sa mga social media, kasi nasabi nila, lahat ay mga politiko ay mga nangangako. Dito ho sa puntong ito, nagagandahan ako doon sa kwan eh. Yung mga basic need kasi yan eh. Paano ho natin igigiit at maisakatparan yung mga pangarap na ko? Salamat po kay Jimmy, mahusay. Ano po, sa inyong talong. Alam niyo po, sa pag-asenso ng isang lungsod, talagang maraming mag-i-invest. Maraming magninegosyo. At isa po dito, yung mga private hospital at private school. Yung pong mga private school na yan, hindi po tayo against that. Unang-una, sila rin man po ay nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Sila man din ay nakakatulong para umasenso at maging develop ang ating lungsod. Ang akin po dito, hindi po tayo against dito. Sabi ko kanina, ang 1 milyong mahigit na populasyon ay napakalaki po nun. Lalo ngayon, talaga naman, ang totoo, marami po ang mga kababayan natin sa 2nd District at buong Antipolo
na nag-aaral din sa pribado. Bakit po? Kulang ang pasilidad, kulang ang mga school building sa publiko, at minsan pa, alam naman natin, mainit, no? Hindi komportable ang ating mga anak. So, gugustuhin ba natin na hindi komportable ang ating anak? So, kaya po yung dinadala dito sa mga private hospital. Kalidad ng pag-aaral, parehas. Dahil ang curriculum ng public, parehas ng curriculum ng private. Ang akin dito, mas isusulong natin na dagdagan ang mga school building sa lungsod ng Antipolo. Yung mga public school ito, dagdagan ng teacher, taasan ng sahod, bigyan ng magandang benepisyo para hindi sila umalis, para ma-encourage, para manatili sila na nagtuturo sa pampubliko. Ito po ang karaniwan na problema nila at hinaing nila. Hindi naitugma yung sweldo. Panahon na rin para ang ating mga public school teacher ay bigyan ng mataas na benepisyo at sahod. Yes. Susog ko nga. Kasi mayroong mga reaksyon na kaya daw hindi magkaroon ng libreng pag-aaral sa kolehiyo sa iba't ibang mga lungsod, hindi lang dito sa dahil nga mayroong sangka yung mga pribadong eskwelahan. So para yung mga namumuno raw medyo bantulot doon dahil masasagasaan yung interes ng mga pribadong eskwela. Kaya ang tanong ko kanina, kaya ho ba natin igiit para talaga doon sa libreng